Isa sa mga pinaka-astig talagang karakter ng mga Pilipino yung pagiging rock and roll natin. Lalo na kapag may mga problema or mga sakuna or may mga peste tayong mga siguro na na-experience kagaya ng pinuntahan natin sa ating food adventure dito sa St. Isidore the Farmer Resort kung saan may mga ingredients silang ginagamit na kinoconsider nating peste pero imbes na maging salot, alam mo naman tayong mga Pinoy, basta edible, basta hindi nakakalason. The only way we can address that is by cooking them. At syempre, ini-enjoy natin itong delicacy na ito. Tara, samahan niyo ako sa adventure na to. Manguha tayo ng mga exotic na ingredients at solid na mga putahe. Gagawa tayo niya mamaya. Pagpagong sabi nila, mabilis, mabagal. 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 Tingnan natin. Hindi na, mabilis! Uy! Uy, ang bilis ang pagong! Bata pa to. Yeah! Sinungalingan ba mabilis tong pagong na to ah. Isa sa mga ingredients na meron tayo ngayon, isa sa mga ifo-forage or ihahunt natin ay ang tinatawag nilang ahas pagong. Ito ay isang soft-shelled turtle na naninira ng mga fish pond kung saan kinakain yung mga similya at saka yung mga medyo medium-sized na isda. At yun nga, naging sakit sa ulo ng mga may-ari ng fish pond. Bakit nandito tayo ngayon? Akala ko nasa fish pond ang mga ahas pagong. Apo. Yung isa po kasi sa pagtatago din nila is nagaano po sila sa mga putik. Nagsumisiksik din sila. Okay. Medyo ingat lang din pag kunyari natripan yung manghuli din ng ahas pagong. Kasi nanunuklaw. Nangangagat. O nangangagat kasi medyo masakit. Masakit o medyo? Masakit po. Masakit. Dugo, no? Hindi naman makakaputol ng daliri. Hindi naman po kaso hindi niya po bibitawan. Ayun. Malakas yung kuko niya, malakas yung paa. So kailangan talaga mag-ingat. So normally sir, gaano kalaki ang inilalaki ng mga gantong ahas pagong? Higit sa 1 kilo, sir. 1 kilo? So ito wala pa to, batang-bata pa to. Yeah! Anong normal na lutong ginagawa niyo dyan? Kami po nagagawa po namin dito is sisig tsaka adobo. Sisig, adobo. Yes po. Siguro kaya ko yung sisig. Pero mas kaya ko yata yung adobo. Subukan natin yan sa adobo, sir. Yes, sir. Tuloy ang food adventure sa Pampanga kung saan sinadya natin ang St. Isidore the Farmer Resort para sa isang kakaibang delicacy, ang ahas pagong. Isang uri ng soft-shell turtle na tinuturing na peste ng mga may-ari ng palaisdaan dahil sa pinsalang nagagawa nito sa mga similya at maliliit na isda. Pag pagong sabi nila, mabilis, mabagal. 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 Tingnan natin. Hindi na, mabilis! Uy! Uy, ang bilis ang pagong! Uy! That's one fast turtle! Sinungalingan ba mabilis tong pagong na to ah. Patingin nga, sir. Ayan oh. Ayan oh. Ayun oh, grabe oh nga. Nag-crack yung kahoy. Matapos naming makapanghuli ng ilang ahas pagong, nagpatulong akong ihanda ito sa pagluluto mula kay Kuya Marvin na isa sa mga lokal na naglas makakain ito. Walang kaide-ideya si Kuya Pecto sa naghihintay sa kanya sa St. Isidore. Well, kasi busy pa siyang harapin ng isa sa mga pinaka-nakakakabang food adventure niya sa Apagmarangle. Ngayon, nasa harap ko siya! Inay! Pag tatanungin mo ako kung ano yung pinaka-paborito kong karne na lutuin at kainin, hindi manok, hindi baboy, kundi ito, yung ating gansa. Para sa akin, mas malinamnam yung karne ng gansa. Tapos yun nga, hindi ganun katigas yung karne kahit ganun siya kalaki. Kaya for me, kung meron kang mas magandang or pwedeng alagaan na pangkarne sa iyong bakuran, I think gansa yung isa sa mga pinaka-the best na alagaan. Dahil nandito tayo sa Pampanga ngayon, naisip lang natin na baka pwede nating gamitin yung isa sa mga pinakakilalang condiments o pampalasa or panimpla or sausawan na meron ng Pampanga, which is yung kanilang buro.
Hindi ito ang unang beses na gagamit tayo ng buro. Matatandaan nung bumisita tayo sa Tarlac, nakita rin natin kung paano gawin ang burong hipon at hito na ginamit natin sa pagluluto ng pinangat na karpa at tilapia. Once na na-portion na natin yung ating gansa, mainit na yung ating mantika, yan nagtatawag na siya. Pwede na nating i-sear yung ating karne. So maganda na yung browning na nangyayari doon sa ating pan ngayon, sa ating wok. Habol na natin yung ating panggisa. Saan tayo dito sibuyas, bawang syempre, at saka luya. So, amoy na natin yung ating ginisang luya, sibuyas, tsaka bawang. Eto, ready na yung ating buro. Siyempre, yung ating component, para lang mabalanse, para lang mas masiguro nating masarap yung kalalabasan niya, dadagdagan lang natin ng lalim yung lasa natin by adding in some sugar. Ang hinahabol ko dito sa paglagay ng asukal para lang bumalanse doon sa asim na meron yung buro. Hindi para magbigay ng tamis, kundi yun nga, para mas umangat yung lasa ng buro natin. And then finally, some salt. And pampa-enhance lang ng kulay at saka konting aroma na din yung ating annatto powder. And then, yung ating chicken stock. Napakuluan na natin ito ng almost 2 hours at malambot na yung karne. Maganda na rin yung pagkaka-reduce ng ating sauce. To finish off our dish, konting kick lang. Lagyan natin ng siling haba. Siyempre, yung ating labuyo. Angas na. Rock and roll na to. Pwede tayo mag-serve. Paboritong rock band ng mga gansa. Ano? Ano? Guns N' Roses. Chef, medyo spicy ng konti, pero napakasarap, ha? Spicy. Eh, masarap to, ha? Yan. Igat. Igat. Masarap Igat pala. you. Parang love ko na siya. Pero paano naging peste? Binubutas yung mga... Ayun. Ngayon, nawawalan po ng tubig yung mga palayan. Tsaka humuhuna yung mga pilapil. Opo. Nagkakaroon sila ng butas. Hindi makapag-hold ng tubig yung palayan po. Sinong paboritong action star ng mga gansa? Sino? Edu Gansano. Itinuturing na peste sa palaistaan dito sa Pampanga. Ginamit natin para magluto ng adobo. At matapos lumambot ng pinakuluan nating adobong ahas pagong, mukhang kinakabahan pa rin si Kuya Pekto sa kakaibang food adventure na ito. Eto Kuya Pekto. Una, Oo, damang-dama ko yung galak mo, yung saya ko. anticipation. Excited ako dyan. Sobra. Ayan, so pansin lang natin, no? Oh. Wala tayong pampalapot pero yung Malapit yung sabaw ni sauce, Chef, ano? no? Oo. Ano, dadalhin ko na sa mga bisita natin? Hindi. Tayo titikim. Tayo ba? Tayo titikim. Nakakanta ko, Chef, eh. Mamadali nga ako, eh. Sakto nga kasi hindi ka pwedeng umalis ng gutom. Oo. Ano ba? Garnish lang naman. Garnish lang. Doon lang ako sa garnish kaya. Ay, hindi. Ay, hindi ba? Hindi pwede. Kasi, Ay, kakaiba to. syempre yung experience natin. First Pagong. time. Akin to? Yan. Sa'yo muna. Tikim lang, tikim. So yung karne niya, ayan eh, oh. Ang ganda eh. At saka malambot. Uy! Oo nga! May sipa! Masarap! Ha? Hindi siya lasang manok, lasang sa baboy. Totoo ba? Huwag mo nga akong ina... Hindi nga. Iba. May ano siya, no? May Konting lansa. anak na... Talaga. Hey! Hey! Day! Hey! Hoy! Oo. Diba? Hindi naman. Parang baboy nga. Baboy. Na parang manok yung
laman niya na mahaba. Pero may gitna. lansa. Meron. Pag naiisip ko kasi pag... Akin to? Ang masarap to. No? Parang taba ng baboy. Paglapitin mo yung labi mo. Wala pa Nguya. rin pang inunguya. Nguya. Naisip ko kasi... Tayo nagkatay eh. So, ano bang gagawin ko, Derek? Gusto magpa-picture ng mga bata. Kasi nandito daw si Alden. Sisirain ko ba yung mga pangarap nila? Si Alden Richardson, to yung bata na kapag pa-picture kay Alden.